malalaghan ko. Goodbye, dumit man siya, hello, fly bareta. Lumalabas ang aming galing-galing, paghaharap sa matinding hugasin. Tanggal ang sebo, tanggal bakterya, tanggaling, smart dishwashing. Parami na ng parami ang Smart sa hugasin. Kaya #1 na ang Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bacteria. Tanggaling, smart dishwashing. Tanggaling galing sa presyong magaling din. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. DZRH. 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines sa MBC Network News. Paggunita sa Araw ng Kalayaan, di sinipot ni Pangulong Duterte. Tulong ng US sa AFP laban sa maute, hindi alam ni Pangulong Duterte. Litratong buhay pa si Mari Maute, lumutang. Authenticity, inaalam ng AFP. Isang SUV bumangga sa isa pang SUV matapos mag-counterflow. Grand Prize winner sa Aliwan Photo Exhibit 2017, nasungkit ng isang kawani ng DPWH. Kakaibang uri ng charger na imbento. Daan-daang siklista nagbike ng hubad sa London. Mga referee, inulan ng batiko sa Game 4 ng NBA Finals. Miyembro umano ng That's My Bay ng Itbulaga, may kissing photo sa kapwa lalaki. Pambababae ni Jovet Baldovino, ibinulga ng kaleben nito. Mindanao. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Para sa ating live poll, nagsagawa ang DZRH News Television ng tanong na sa iyong palagay, may mangyayari ba sa kaso na isinampa ni Senator Trillanes at Congressman Alejano na supplemental complaint sa International Criminal Court kay Pangulong Duterte? Sa loob lamang ng isang araw, mabilis na inulan ng mga boto ang live polls kung saan nakakuha ng mahigit 1,100 votes ang nagsabi na walang kahinatnan ang kasong isinampa ni Senator Trillanes at Congressman Alejano laban kay Pangulong Duterte, habang mahigit 20 boto lamang ang nagsabi naman na meron itong patutunguhan. Samantala, para naman sa ating ongoing live poll sa DZRH Manila Facebook page, ang tanong ay, para sa iyo, kailangan pa ba talagang ng karagdagang tulong mula sa ibang puwersa para tapusin ang problema sa maute? Sa kasalukuyan, nakikita po ninyo sa inyong screen ang paggalaw ng mga boto kung ilan ang mga naniniwala na kailangan pa ng pamahalaan ng tulong ng ibang bansa para pulbusin ang Maute Group sa Marawi at ang mga nagsasabing hindi na kailangan ng tulong ng ibang bansa.
Bagong post pa lang po yan, mainit na ating live poll at tuloy-tuloy pa rin po ang ating botohan kaya't may chance pa kayo para maipahayag ang inyong opinyon at makialam sa issue ng lipunan. At sa botohang ito, wika nga, vote wisely. Ang malaking katanungan, nasaan si Pangulong Duterte? Marami ang nagtaka kung bakit no-show si Pangulong Duterte sa paggunita sa Araw ng Kalayaan sa Maynila ngayong araw. Kung bakit hindi nakapunta ang Pangulo, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. No-show si Pangulong Duterte sa paggunita ng ika-100 at 19 na araw ng kalayaan ng Republika. Ibinalita ni Presidential Spokesman Ernesto Abella sa mga reporter na hindi darating ang Pangulo ilang minuto bago ang seremonya ng Independence Day sa Luneta Park kaninang dakong alas 8 ng umaga. Walang ibang binanggit na dahilan si Secretary Abella maliban sa abala ang presidente sa pagtutok sa problema sa Marawi City na nilusob at inukupan ng teroristang Maute Group. Dahil wala ang presidente, si Vice President Leni Robredo ang nanguna sa pag-aalay ng bulaklak sa monumento ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, habang si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano naman ang kumatawan sa Pangulo. Sa ambush interview ng mga reporter, binanggit ni Cayetano na hindi maganda ang pakiramdam ng presidente. So, puyat na puyat at pagod. So, nothing to worry about. Sir, he's just in Manila. I think he's here in Metro Manila. I don't have the full details, but I received the call 5:30 a.m. this morning. And I talked to his people and inquired. Sabi, no problem, he's okay, but tired and doesn't feel that well. So, better to rest. Dumating sa okasyon ng Independence Day celebration sa Rizal Park si Executive Secretary Salvador Mialdea, Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, NEDA Secretary Ernesto Pernia, dating Pangulo at ngayon ay Manila Mayor Erap Estrada, U.S. Ambassador to the Philippines Sung Kim at Secretary Abella. Itinaas din ang bandila ng Republika sa mga seremonya ng Araw ng Kalayaan sa Cavite, Caloocan, San Juan at Marawi City. Sa mansyon ni General Emilio Aguinaldo sa Imus, pinangunahan ng Caviteñong si Senator Pamphilo Lacson ang seremonya ng pagtataas ng bandera kasama si Tourism Secretary Wanda Teo. Sa pinaglabanan shrine sa San Juan City, hindi dumating sa okasyon si Senator J.V. Ejercito pero naroon sina Senator Sonny Angara at ang ina ni Senator J.V. na si Mayor Gia Gomez. Sa monumento ni Gat Andres Bonifacio sa Caloocan, pinangunahan naman ni Supreme Court Associate Justice Mariano del Castillo ang seremonya. Sa kanilang mga talumpati, nanawagan ng mga speaker sa seremonya na huwag kalimutan at sa halip ay isabuhay ang prinsipyong ipinaglalaban ng mga bayani. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Tuloy pa rin ang Independence Day sa Marawi. Ito'y sa kabila ng bakbakan sa nasabing lungsod. Tuloy pa rin ang paggunita ng Independence Day sa lungsod. Pero nagkaroon umano ng pagsabog sa kasagsagan ng pagtaas ng watawat sa Pilipinas. Kung ano ang kabuuang detalye ng report na yan, alamin natin mula sa report ni RH09 na Sunny Casulia. Itinaas ang bandila ng Republika sa Marawi City kahit na may patuloy ditong giyera ang militar at mga teroristang lumusob sa lungsod. Nagtipo ng mga official community leaders, mga residente at militar sa flagpole area ng Marawi City Hall para sa pagtataas dito ng bandera ngayong Araw ng Kalayaan. Ilang minuto bago ang seremonya ng flag raising, narinig ang malakas na pagsabog sa lugar na hindi kalayuan sa lugar ng okasyon. Nagpapatuloy ang airstrike ng mga eroplano at helicopter ng Air Force sa mga lugar na okupado ng terorista sa Marawi. Hindi napigilan ng ilang opisyal at sundalo ng AFP ang maluha habang itinataas ang bandila
at tinutugtog ang pambansang awit. 58 sundalo na ang namatay sa may 3 linggong bakbakan sa Marawi para durugin ang mga teroristang lumusob at umukupa sa ilang lugar sa lungsod. Para sa MBC Network News, RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Kaugnay pa rin sa paggunita natin ng Independence Day, may libreng Wi-Fi sa EDSA. Good news para sa mga dadaan sa EDSA at sa mga sumasakay sa MRT3 dahil maaari kayong magkaroon ng free Wi-Fi. Kung gaano katagal ang free Wi-Fi na ito, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Libre ngayon ang paggamit ng Wi-Fi sa MRT3 sa loob ng 30 minutos. Ito ang napag-alaman sa Smart Communications Incorporated sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communications Technology. Ayon sa kumpanya, ang free public Wi-Fi sa EDSA sa unang kalahating oras ay tinayang pakikinabangan ng may 500,000 commuters ng MRT3. Pero hindi lang limitado sa mga pasahero ng MRT3 ang libreng Wi-Fi na 30 minuto dahil mai-enjoy din ito ng lahat ng daraan sa EDSA sa araw na ito ng Independence Day. Sakaling makonsumo na ang 30 minutong libreng Wi-Fi, ang mga subscriber na gustong mag-extend ng serbisyo ay maaaring bumili ng load cards ng halagang 20 pesos para sa 2 oras na Wi-Fi ng 2 araw at 50 pesos naman para sa 10 oras na tatagal ng hanggang sa 5 araw. Para sa MBC Network News, RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isang live report. Update sa pagdiriwang ng Independence Day dito sa Maynila. Alamin natin ang pinakabagong balita mula dyan, mula kay RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy, kamusta na dyan? Kanina hindi nga nakadalo ang Pangulong Duterte sa flag ceremony, pag-atras ng bandila dito sa Luneta Park kaugnay sa Independence Day. Dahil sa may mga iba't ibang mga dahilan. At meron din nagsagawa ng job fair dito sa Landole. Dito sa malapit naman to sa pantay ni Dr. Ceresal. Sa kabila naman, sa may mismong pinaka-field, sa may likod na bahagi nitong Kalabaw ay andito naman yung iba't ibang government agency. At pwede may halimbawa yung LTO-BN ay may mga nag-apply na para makakuha ng kanilang lisensya. Iba't iba, mga pwede makapag-transaksyon sa mga government agency. Kabilang sa mga dumalo kanina rito sa Independence Day sa Luneta Park, itong na maraming nakapansin ang dating mayor ng Maynila, Pedro Lim, at ang kasalukuyang alkalde na si Mayor Estrada ay medyo nagkaisnaban daw. Nagkaisnaban sa flag raising ceremony kanina sa celebration dito sa Luneta Park. Magkahiwalay na nakipag-usap kay Vice President Leni Robredo, sina Lim at Estrada matapos na mag-alin ng bulaklak ang Vice Presidente sa monumento ng ni Gata Jose Rizal. So magalaman ang halos sa 10 minuto ang pag-uusap ng ni dating Kadil, Mayor Lim at VP Leni habang naglalakad ang huli pagkang sa kanyang sakyan itong si Mayor Estrada. Tatabi naman at dito naman ngayong oras ito, naghahanda na yung mga iba't ibang militante. Then, sa sasagawang pagkilos, magmamarcha sila mula dito sa Plaza Salamanca sa May Calaw at ipilitin nilang makalapit dito sa US Embassy. Ito may kabundayan pa rin sa umano'y pakikialam ng US sa ating lalo na yung gera dyan sa Marawi. Sinabi nga ni Secretary General ng Bayan, ang Pangulong Duterte daw mismo nagsabi na maraming ang krimen, ang US sa mamayan ng Mindanao noong panahon ng pananakop. May iba daw agenda ang US kung bakit
ito'y lumalok sa labanan dito sa Gera sa Marawi. Yan yung mga statement ni Renato Reyes, Secretary General ng Bayan. Sa mismong Plaza Miranda naman, yung andito naman yung grupo nila Senadora Risa Tiberos, dating Senator Chairperson Etta Rosales. Pero naman silang mga kilos din na sinasagawa dyan sa Plaza Miranda. Yan yung Kuya Boy, update. Yes. Kuya Boy, sabi mo kanina, nabanggit mo, 10 minutes lang yung naging pag-uusap ni VP Lenny sa mga kasama niya dyan kanina sa pagunitangan ng Independence Day. Ano nangyari? May isnaban ba? Hindi, ang napasilang isnaban dito, yung dating alkalde ng Manila na si Fred Lim, saka si Mayor Estrada. Pero yung sa iba naman, wala naman. Dahil sa sandali lamang yung programa kanina, matapos yung pagtaas ng bandila, nag-aalisan na rin yung mga nanood, yung mga barangay official, mga government official, na dumalo dito sa anibersaryo ng Independence Day dito sa Luneta Park. So, ibig sabihin, walang ibang special na activities na mangyayari ngayong araw, bukod dun sa nangyari kanina? Ngayon may yung job fair, saka business fair ng Dole, nandito sila sa mismong bandang likuran nitong Rebuto, itong monumento ni Gato sa Rizal. Tapos yung kabila naman, yung sa kabilang kalye, ito naman yung mga government agency na pwede ka makipag-transaction ngayong Independence Day. At yung mga nagtatrabaho, kanina nakita ko ang dami. Maraming nakapila. Pumipirma ng mga application dito sa Jobs Fair ng Dole, dito sa Luneta Park, nga sa Independence Day. No, Kuya Boy, nabanggit mo rin kanina na ngayon ay mayroong nagaganap na rally. Sino ang nagpasimuno nito at ano daw yung kanilang gustong iparating ngayong Independence Day? Yung rally dito sa may Kalaw, ang target nila alas 12 ng tanghali. Makalapit sila sa US Embassy. Ngayon nga lang ang dami ng pulis na nakadeploy dito sa vicinity ng US Embassy. Ang araw daw ng kalayaan, nananawagan itong grupo ng mga militante kay Pangulong Duterte nga, naihinto daw yung pakialam daw ng US sa labanan sa Marawi. Ito yung kanilang karaingan, ito yung kanilang isisigaw sa isasagawa nilang rally mula dito sa may Plaza Salamanca. Ito yung kanto ng Top Avenue sa Kalaw. Magmamaga sila hanggang sa makalapit sila dito sa US Embassy. At Kuya Boy, dyan ba ngayon, kamusta na ba ang sitwasyon naman ng trapiko? Maluwag ba? Nako, din. Siyempre, holiday, napakaluwag ng dali na trapiko ay magkabilang lane itong Ross Boulevard, north at southbound. Kung galing ka naman ng Quiapo, napakaluwag din. Sa Jose Abad Santos, maluwag. Dito sa may Burgos Avenue, sa may Manila City Hall, maluwag din daloy ng trapiko dahil nga sa Independence Day. Kaya pati yung yan yung mga lugar na dinaanan ko kanina. Kaya ngayon, nandito na ako sa Kalaw at Ross Boulevard dahil sinatabayanan ko yung mga pagdating nito mga magsasagawa na kilos protesta. Kuya Boy, isang malaking katanungan na lang para doon sa mga kababayan natin, particularly yung mga pumunta kanina sa pagunita ng Independence Day dyan sa Luneta. May mga natanong ka ba ng mga kababayan natin kung alam pa ba nila ang tunay na diwa ng Independence Day? Meron akong nakausap kanina, alam nila yung diwa ng Independence Day. Alam nila na di malaya na sa pananakop ng ibang mga bansa. Pero yung iba naman parang baliwala lang. Unang-una, meron naman nagsalita kanina, sabi, totoo naman tayo malaya, sabi nila. At kasi kung di daw tayo malaya, hindi ganito tayong demokrasya na nararanasan natin ngayon. Pero kung doon sa pagtatanong mo kanina, siguro parang ang babaw ng kanilang kasagutan, parang nawala na yung tunay na diwa talaga ng Independence Day.
Oo, yung marami na sa mga lumipas na panahon. Siyempre, yung iba, mga kabataan, dapat ito isa sa mga itinuturo sa mga unang-unang, number one, itinuturo din sa mga paaralan, yung kasaysayan kung bakit tayo nagkaroon ng kalayaan. Alright, maraming salamat Kuya Boy. Happy Independence Day sa'yo. Balik sa iyo din mula sa Calao at dito sa Ross Boulevard, Belisales, Sarit sa 29 naglilingkod sa pagbabalita. Samantala sa iba pang balita, tulong daw ng Amerika hindi alam ni Pangulong Duterte. Blanco si Pangulong Duterte sa tulong ng Estados Unidos sa puwersa ng pamahalaan sa Marawi City. Kung ano ang reaksyon ng Pangulo nang malaman niya na tumutulong pala ang mga kano sa AFP, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Itinanggi ni Pangulong Duterte na humingi siya ng tulong sa US para mapulbos ang multi-terror group na lumusob sa Marawi City. Nang tanungin ng media tungkol sa suporta ng Estados Unidos laban sa mga terorista, sinabi ni Duterte na hindi siya aware sa presensya ng US forces sa Marawi kung hindi sila dumating. Pero inamin ng Pangulo na ipinaubaya na niya sa kanyang top defense and security officials kung hihingi ng suporta sa Amerika laban sa mga terorista. I never approach any American to say that tumulong kayo. Paski wala man silang tulong. Pero ako, pasalamat lang rin ako. Nandiyan na rin to save lives. But to say na kaya man natin. Sabi mo, sundalo, kaya natin. Okay, gusto mo lang bumalik ko. Yan, bantay, pagbalik yan, may galit na yan. Hindi yan makatras hanggang hindi mo walang ulo. No. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, Madi Maute, buhay pa raw. Usap-usapan ngayon ang kumakalat na litrato ni Madi Maute na napatay ng mga sundalo noong isang linggo sa Marawi City. Pinapalabas kasi sa social media na buhay pa umano ito at hindi umano ito totoong patay na ang report na napas lang siya ng puwersa ng pamahalaan. Kung may katotohanan ba ito, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH48, Sheila Edubas. Inaalam ng AFP ang authenticity ng litratong nagpapakitang buhay pa si Madi Maute. Ito ay kahit napaulat na siya at kapatid na si Omar Maute ay napatay ng mga sundalo noong isang linggo sa Marawi City. Batay sa lumutang na litrato, makikita si Madi Maute na may hawak na telepono na may petsang June 10 o noong Sabado. Inamin ni Task Force Marawi spokesman Lieutenant Colonel Joara Herrera na si Madi ang nasa litrato, bagamat tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye. Hindi naman inaalis ng militar ang posibilidad na dinoktor lang ang photo ni Madi Maute, parte ng propaganda. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala sa iba pang balita, CHED Secretary Licuanan nakatatanggap daw ng mataas na sahod. Nanguna si Commission on Higher Education or CHED Secretary Patricia Licuanan sa mga gabinete ni Pangulong Duterte na nakakuha ng pinakamataas na sahod noong 2016. Kung sino pa ang mga sumusunod sa kanya na nakakuha ng mataas na sahod at magkano ang mga ito, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Nakuha ni Commission on Higher Education Secretary Patricia Licuanan ang pinakamataas na spot sa listahan ng mga taga-gobyerno na may pinakamalaking sweldo noong 2016. Batay sa Commission on Audit, nasa 2.58 million pesos ang sahod ng CHED Secretary noong 2016 na sinundan ni Health Secretary Pauline Obial na may 2.4 million pesos. Sumunod si Science Secretary Fortunato de la Peña sa 1.36 million pesos, National Anti-Poverty Commission
Commission Secretary Lisa Masa sa 1.24 million pesos, Justice Secretary Vitaliano Aguirre 1.21 million pesos, Transportation Secretary Arthur Tugade 1.19 million pesos, Agriculture Secretary Emmanuel Piñol 1.19 million pesos at Tourism Secretary Wanda Theo 1.14 million pesos. Para sa MBC Network News, RH9, Sani Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, cellphone na may wireless charger ilalabas daw ng Apple. Balak ng Apple na maglabas ng cellphone na may sariling wireless charger. Kung kailan ito inaasahang ilalabas sa publiko ng Apple at kung magkano ito, alamin natin mula sa report. Babalik si RH48, Sheila Eduba. Bagamat hindi pa tiyak kung kailan ilalabas ng Apple ang pinakabago nilang iPhone, usap-usapan na ang magiging specs nito. Ayon sa mga gadget expert, inaasahan na maglalabas ang Apple ng kauna-unahang cellphone na may wireless charging technology at may unusual vertical dual rear-facing camera. Pinakamalapit umanong release date ng iPhone 8 ay sa September, ika-10 taon simula ng unang inilunsad ng Apple ang kanilang kauna-unahang smartphone. Bagamat may mga nagsasabi na baka abutin pa ng fourth quarter ng taon ang releasing ng high-tech cellphone. Asahan na rin na mas mahal ang iPhone kumpara sa inilabas na smartphone ng Apple noong nakaraang taon na posible pa umanong umabot sa mahigit $1,000. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, para sa balitang showbiz, pamilyar ba kayo sa mga That's My Bae? Miyembro umano ng That's My Bae ng Itbulaga. May kissing photo daw sa kapwa lalaki. Alamin natin ang detalye ng report niyan mula kay RH43, Rocky. Kumakalat ngayon sa internet ang mga picture ng isa sa mga miyembro ng That's My Bae ng Itbulaga na si Joel Palencia. Sa nasabing picture, makikitang may kahalikang gwapong lalaki ang umano'y member ng all-male group na nakilalang umano'y si Jay Layam. Napag-alaman na sina Joel at Jay ay pareho mga kontesero sa mga male pageant at minsan na rin nagkalaban kung saan pareho ring taga-Antipolo City sa Rizal ang mga ito. Sa unang picture, makikitang si Jay ang umahalik sa pisngi ni Joel, habang sa pangalawang picture ay si Joel naman ang umahalik sa pisngi ni Jay. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Paalala sa pagmamaneho, huwag pong padalos-dalos. Keep your eyes open din all the time. Yan ay upang hindi masangkot sa aksidente o kaya'y maging sanhi nito. Tulad na lamang ng SUV na ito na dahil sa pagka-counterflow, bumangga tuloy sa isa pang SUV. Ano ang mga nangyari? Alamin sa ating report. Nag-head-on collision ang dalawang SUV sa isang two-way street matapos na mag-counterflow ang isa sa mga ito. Makikita sa kuha ng dashcam ng nabanggang itim na SUV na binabaybay nito ang naturang kalsada kung saan sinusundan nito ang isang tricycle. Ilang saglit lang, makikita na bigla na lamang pumihit pa kanan ang naturang tricycle at bigla-bigla ay sumulpot naman ng isang puting SUV na sinakop ang lane kung saan naroroon ang itim na SUV. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, diretsyong bumangga ang puting SUV sa itim na SUV na hindi na nagawang makaiwas pa. Mabuti na lamang at agad na napansin ng tricycle ang mabilis na takbo ng puting SUV na dire-diretso lamang sa kanyang pagka-counterflow kaya't nakaiwas ito. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, kawani ng DPWH,
panalo sa photo contest ng MBC. Congratulations sa kawani ng DPWH na nag-uwi ng grand prize sa ginanap na 2017 Aliwan Photo Contest. Kung bakit ang kanyang litrato ang napili ng MBC, alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Matagumpay na nasungkit ng isang kawani ng Department of Public Works and Highways ang grand prize winner sa isinagawang Aliwan 2017 Photo Exhibit Competition na ginanap sa SM Manila Cinema Lobby kamakailan. Tumanggap ng karangalan bilang grand prize winner si Conrado Panelo, isang computer operator 2 sa DPWH at miyembro ng Tropang Artistica Club. Nabatid na unang nagwagi si Panelo noong 2014 Aliwan Photo Exhibit at nakuha ang pang-apat na pwesto. Ayon kay Panelo, hindi siya makapaniwala na siya ang nagwagi. Sinabi ni Panelo na naging inspirasyon niya yung mga naging clippings niya simula pa nang siya ay nagsimula pa lamang sa fotografiya. Sa ngayon, natinanggap na niya ang cash na 50,000 pesos mula kay Mr. Roberto Nicdao Jr., President ng Manila Broadcasting Company at organizers ng Aliwan 2017 competition, Eddie Wow. Hindi ako makapaniwala na ako yung nag-champion dito. Hindi ko talaga inaasahan to, sir. Hindi ko talaga inaasahan. Parang na-fulfill ko na yung pangarap ko talaga na manalo sa ganitong competition. At talagang wow, hindi ko in-expect po talaga. Naging guest si Bugoy Drilon sa Aliwan competition, first runner-up April Smith at second runner-up Atisa Manalo. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. O ito, good news naman para sa mayroong mga cellphone na mabilis malobat. Naimbento ng isang charging device na gumagana sa pamamagitan lamang ng hininga. Kung ano ito at paano ito ginagamit, alamin sa ating report. Mahilig ka bang umakyat ng bundok o kaya'y maglagalag? Ang problema lamang ay laging nalulobat ang iyong cellphone. Worry no more dahil kahit nasa liblib na lugar ka at walang linya ng kuryente, makakapag-cellphone o text ka pa rin sa iyong loved ones. Ngunit siguruhin lamang na ikaw ay humihinga. Ano ang koneksyon? Madali lamang. Ang iyong paghinga ang makakapagbigay ng buhay sa iyong cellphone. Tama ka, ang iyong hininga ang gagamitin mong kuryente. Ito'y sa pamagitan lamang ng Airy, isang gadget na ginagawang current ang iyong hininga. Malaking tulong din ang Airy sa mga nagjo-jogging na laging nakakabit ang cellphone sa kanilang katawan dahil sa pamagitan lamang ng pagsusuot ng Airy, solve na ang iyong problema. Ang Airy ay isang electronic mask na mayroong maliit na wind turbines at ang energy na nakikreate nito ay ipinadadala sa pamagitan ng cable sa iyong electronic device. Higit sa lahat, ang Airy ay magagamit kahit na ikaw ay gising o tulog. At yan ang ating news coverage, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming mga turista ang nabigla ng bumalandra sa iba't ibang kalsada sa London ang hubot-hubad na katawan ng mga siklista na nakiisa sa World Naked Bicycle Ride kahapon. Walang pinipiling edad o gender ang event na may layuning buksan ang kamalayan ng mga tao sa lumalalang oil dependency at excessive o abusadong paggamit ng mga sasakyan. Ayon sa ilang mga siklista na may salitang target sa kanilang mga likuran, gusto rin nilang iparating sa buong mundo ang karapatan ng bawat tao sa kanilang mga katawan o body freedom at ang vulnerability ng mga cyclist. May layong 9 milya ang tinakbo ng mga biker paikot sa mga sikat na landmarks sa London. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Naging karumal-dumal ang officiating sa Game 4 ng NBA Finals at labis itong ikinagalit ng mga fans sa kabila ng pagkapanalo ng Cleveland Cavaliers para i-force ang Game 5.
Bagaman nanalo ang Cavaliers sa Game 4 at gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng 24 na 3-pointer sa laro, labis na ikinainis ng mga fans ang mga maling tawag ng referee at lalo na ang mga garaparang violation na hindi talaga tinawag. Katulad na lang ng hindi pagtawag sa backcourt violation ni Kyrie Irving sa kabila ng malinaw na dumaan siya sa half-court line at tumalbog lang sa kanyang paa ang bola. Lumala lalo ang officiating matapos magkagulo sa technical fouls na tinawag kay Draymond Green. Sa first half ng laro, natawagan ng technical foul si Draymond dahil sa pag-angal sa isang foul. Sa second half, natawagan muli si Green, pero imbis na ma-eject dahil sa dalawang technical foul, ay nakalaro pa si Green dahil nagkamali lang daw ang mga referee sa first half at Steve Kerr naman talaga dapat ang unang technical foul. Dahil sa magulong tawag na katulad nito, nadungisan ang sana ay magandang stay-alive effort ng Cleveland Cavaliers para manatili sa NBA Finals. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Huling-huli! Ito ang naisabihin ng kalibin ni Jovit Valdivino na si Shara Chavez sa singer na umano'y nahuli niyang nambababae. Sa kanyang Facebook account, ipinost ni Shara ang video at mga picture ni Jovit at ang nasabing babae na di umano'y nililigawan ng singer na nakilalang si Crishella Marie Brewer. Sinabi ni Shara na nahuli niya si Jovit na kasama ang nasabing babae na nagbibidyoke sa mismong bahay pa nito. Bagamat agad na tinanggal ni Jovit ang nasabing video nang makita nitong napanood na ni Shara, ngunit na-download na ito ng kanyang live-in partner at ipinost sa kanyang sariling Facebook account. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang iyan mamaya alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Para naman sa lagay ng ating panahon, ngayong araw ng ating kasarinlan, uulanin ba ang ating pagdiriwang? Mayroon bang sama ng panahon na dapat nating pagandaan? Alamin na natin ang ating latest weather situation sa buong kapuluan mula kay Amor La Rosa, straight from Panahon TV. Amor? Magandang araw Pilipinas, kahapon naging bagyo na low pressure area na ating binantayan. Pero ang maganda dito, nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw ng kalayaan, uulanin kaya ang ating pagdiriwang? Check natin ang forecast ng Pag-asa. Kahit wala ng weather disturbance sa loob ng PAR, mga pag-ulan pa rin ang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Katulad na lamang dito sa Pangasinan, Zambales at ganoon din sa regions of Davao and Caraga, kung saan mararanasan ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Sa Metro Manila naman at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Kaugnay pa rin ang selebrasyon ng Independence Day, iba't ibang activities ang nakalinya ngayong araw. Bilang gabay sa lahat ng makikiisa, narito ang special weather forecast. Unahin natin sa Metro Manila sa mga papasyal sa Luneta Park mamaya. Generally, fair weather condition ang mararanasan sa temperatura nga abot ng 24 to 33 degrees Celsius. Maaliwala sa panahon naman na naghihintay dito yan sa Cebu. Ang temperatura nasa pagitan ng 25 to 33 degrees Celsius. Pero maging handa pa rin sa possible isolated rain showers or thunderstorms. And lastly, para naman sa bahagi ng Davao, dahil magiging maulap po ang kalangitan na kumalaki rin ang tsansa na maging maulana, kaya make sure na dala mo ang rainy day essentials kapag lumabas ka ng bahay. Para naman sa mga commuters, good news dahil pwede niyong ma-enjoy ang free rides today. Sa mga hindi naka-avail nito kaninang umaga, na kung meron pa mamayang hapon from 5 p.m. at magpapatuloy yan hanggang alas 7 ng gabi. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Back to studio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo. Samantala
Samantala para sa ating ongoing live poll, dito pa rin sa DZRH Manila Facebook page, ang tanong ay, para sa iyo, kailangan pa ba talaga ng karagdagang tulong mula sa ibang puwersa para tapusin ang problema sa Maute? At sa kasalukuyan, nakikita po ninyo sa inyong mga screens ang paggalaw ng mga boto kung ilan ang mga naniniwalang kailangan pa ng pamahalaan ang tulong ng ibang bansa para pulbusin ang Maute Group sa Marawi at ang mga nagsasabing hindi na kailangan ng tulong ng ibang bansa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating botohan kaya't may chance pa kayo para maipahayag ang inyong opinyon at makialam sa issue ng lipunan. Muli maligayang araw ng ating kasarinlan, Pilipinas, at yan ang kabuuan ng ating balitaan. Sa ngalan ng buo-buo ng MBC Network News at ni Dennis Antinor Jr., ako po si Viem Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family, pag may time, try ng